Ito po ay para sa mga kalalakihan. Sir, alam mo ba, base dyan sa nilalabas mo, malalaman mo na sa kulay at viscosity kung yan ay may mataas na count o mababa. Okay, ito po ay base sa aking experience sa araw-araw na pagtatrabaho ko dito sa loob ng laboratory. Napapansin ko ito lagi kabayan kaya gustong ibigay sa inyo bilang isang kaalaman. Ano yan sir? Magbigay tayo ng example. Tamang-tama, may pasyente ngayong dalawa. Nagpasa ng specimen at ito ang kanilang specimen. Tingnan mong pagkakaiba ha. Una, ilang taon? 43. Ito, 26. Tingnan mo ang kulay. Ayan. Kita mo ba yung diferensya? Ilapit natin. Ang kulay nitong 43 years old kabayan, ayan no. Parang condense. Kita mo yan? Manilaw-nilaw. Malapot. Ayan no. As compared dito sa 26 years old, kita mo, parang tubig lang. Malabnaw. Nabasa ko na po ito mga kabs. Itong dalawang specimen na ito. Sige nga. Itong mga ganitong kulay kabayan, alam mo na na mababa ang count. Tingnan nyo yan o. As compared dito. Ang count nito kabayan, mababa pa sa 10 million. Ang normal na count ay dapat mas mataas pa sa 15 million. Mababa sa 10. Okay, marami ding abnormal na nakita dyan. Dito, ilan ang count? Okay, kabayan, 82 million ang count niyan. Tingnan mo naman ang edad. Kalabaw lang ang tumatanda dyan. Pansinin mo ng maayos, Cubs. Itong 26 years old, gaano kadami ang binigay? Sobrang dami, ano? Tingnan mo ang binigay ng 43. Sobrang konti. Pero napakaganda ng laman nito, kabayan. Kaya nga sabi ko nung unang statement ko, yan sa kulay pa lang at viscosity, malalaman mo na yan kung yan ay mataas o mababa ang count mo. Okay? So, tingnan mo ang maayos, kabayan, ha? Tingnan mo na mamayang gabi. Subukan mo na yan at itest mo na ang kulay niyan. Oo. Proven yan, kabayan. Sa araw-araw na pagtatrabaho ko dito sa lab, marami akong na-encounter na ganitong specimen, oh. Clear. Okay? Konting alaman lang po yan, ha?